Tumagal ng 3 minuto ang phreatic eruption ng Bulkang Taal kagabi. Ayon sa PHIVOLCS, 900 metro ang taas ng plume o usok na inilabas ng bulkan. Nananatili sa alert level 1 ang bulkan kaya pinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island at ang paglipad ng anumang aircraft malapit sa bulkan. Nagbuga rin ang usok na may kasamang abo ang Bulkang Kanlaon na umabot sa 1,000 metro ang taas. Ayon sa PHIVOLCS, nagbuga kahapon ng Aspure ang bulkan o Asupre ang bulkan na umabot sa mahigit 5,000 tonelada. Nananatili sa alert level 3 ang bulkan. Nagbabala naman ang Office of Civil Defense sa mga residente na nakatira malapit sa bulkan kung sakaling sumabog ito. Sa premyadong paliparan ng Panglao, Bohol, debuhos muna sa mga banyo roon dahil sa kawalan ng tubig. Ang paliwanag ng kanilang water supplier sa pagtutok ni Ian Cruz. Crystal clear waters at white sand beaches ang mga kilalang panghatak ng Panglao, Bohol sa mga turista. Pero sa Bohol Panglao International Airport na 2 milyong pasahero ang ina-accommodate kada taon, problema ang tubig. Walang tubig doon mula pa noong December 17. Kaya ang pambuhos at panlinis sa kanilang mga banyo, mano-manong iniigib mula sa mga water tankers sa labas. Tinalakay ang problemang yan sa emergency meeting ng Bohol Provincial Government, Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at iba pang opisyal at ang water supplier sa airport na Richley Water. Ayon sa CAAP, nagkaproblema ang Richley Water kaya hindi nakasupply ng tubig. Atong gipangitaan gyud og immediate solution kay urgent kay ni siya nga sitwasyon kay di sad ako mismo personally og even the CAAP nga akong gi-represent dili gusto nga ingon ani nga sitwasyon. We are making arrangements for the provincial government to find ways to solve it while CAAP is also finding a more permanent solution to the problem. So ang atong gusto lang nga immediately. Ayon naman sa Richley Water, sapat ang supply nila ng surface water para sa Bohol Panglao International Airport. Patuloy raw silang nagsusupply ng tubig sa paliparan. 2012 pa raw sila nakabili ng 43 hektarya ng lupa na may surface water para matiyak ang tuloy-tuloy na water supply sa mga critical infrastructure tulad ng Bohol Panglao International Airport. Pero naharap daw sila sa anilay political challenges at mga delay. Sa kabila raw nito, nananatili silang committed na makapagbigay ng malinis na tubig sa kanilang consumers. Pero kailangan daw nila ang suporta ng national at local government. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Karaniwang ginagawang police dogs ang mga Belgian Malinois dahil sa tapang ng mga ito. Pero ang ganitong stigma sa naturang breed gustong buwagin ng isang fur parent. Watch this. Sa mga breed ng aso, ang Belgian Malinois, kilalang fierce at maangas ang dating. Kaya karaniwan silang nagiging police dogs. Ang Sparkle host and content creator na si Mark Oliveros, aminadong iniiwasan ng iba ang kanyang Belgian Malinois fur babies na sina Max, Kobe at Dos. Kasi iba yung Belgian Malinois, ang iniisip nila, ano siya, parang aggressive ganun. Pero sa totoo po, handa silang sumalo ng bala para sa'yo. Ang assurance ni Mark, hindi raw sila dapat katakutan. Minabuti ni Mark na ma-enroll sila sa isang dog school for everyone to see na obedient and gentle ang mga doggy. So, naka-enroll po sila, marunong na sila ng mga basic na, halimbawa, heel, maglalakad lang sila sa tabi mo, sit, lay, tapos may mga second semester pa sila ng mga pag-aaral as to how madali namin silang ma-handle. Ay, ang gitakaso niyo, Sir Nelson. Oo, narinig, may kausap ako, napipigilan ba kayo na ilabas sila knowing na mahirap na, baka kasi matakot yung mga makasabay nyo? Ngayon po hindi, marunong sila makinig kahit yung sa ibang tao, kapag tinuro namin yung tricks dun sa aso, nagagawa po, sinusunod ng mga aso. Stop, stay. Para kay Mark,
Higit pa raw sa kayang ibigay ng ibang tao ang saya at emotional support na hatid ng kanyang pets, lalo na kung dumaraan siya sa mga pagsubok sa buhay. Pagpapasok ka ng pinto, galing ka sa nakakapagod na araw, sasalubong sila na para bang miss ka na excited silang makita ka. Yun po yung best feeling ever lagi. Ang ganda ng Iloilo experience at chemistry nila bilang love team ang makikita sa upcoming Kapuso rom-com ni Jillian Ward at Michael Sager sa My Ilonggo Girl. Narito ang aking chika. Nong, kaon na ka mo diri. Manamit ang Ilang tulog na lang, makikilala na natin si Tata at Venice, ang mga role na gagampanan ni Jillian Ward sa pinakabagong primetime series ng Kapuso Network, ang My Ilonggo Girl. Ang swerte ko lang dahil Dual role ang gagampanan dito ng star of the new generation, kaya't aminado siya na para siyang nanganganay sa role. Honestly po, kinakabahan po ako. Pero sabi ko nga binigay po ni Lord. So, I just want to have fun. Kung ano man po maging outcome ng show, ang importante nagkaroon po ako ng mga bagong friends dito. And I think naman, marami po kaming mapapasaya. So, sana abangan po nila ang show. Makakatambal niya dito si Michael Sager, na gaganap bilang Francis. Aminado ang Kapuso actor na malaki ang naitulong ng pagtatambal nila sa abot kamay na pangarap para maabot ang tamang chemistry sa bago nilang love team. Jill and I's relationship got closer through this project because at first abot kamay, nahiyaw sa kanya eh. Kasi of course si Doc Annalyn siya, so off-cam sa abot parang nandun lang ako, nakikipag-TikTok, very approachable, napakabait. Oh. Totoo yan. Napakabait. What do we talk about? Naku, it's interesting what we talk about. Everything, halos po. Kung ano-ano, ewan ko dyan. yung mga taong Mapapanood sa My Ilonggo Girl ang tamang blend ng katatawanan, drama at kakaibang twist and turns ng kwento. Thankful sina Jillian at Michael na bukod sa magandang takbo ng istorya, maipapakita din nila ang ganda ng Iloilo. Habang nagsushoot nga sila doon, siniguro nilang nagkaroon sila ng full Iloilo experience. Ay, kumain po kami ng batchoy, yung mga ano nila? Yung mga delicacies ng yung mga isda, laswa. Opo. Nung nag-rest day po kami, ang ginawa namin, inikot namin ang Iloilo. Ayan. Buong Iloilo. Opo, pumunta kami sa Molo Church. Molo Church, sa port. Sa Lunes, January 13 na ang world premiere ng My Ilonggo Girl. Tinangkang silaban ng dalawang lalaki yan ang harap ng isang fast food restaurant sa Melbourne, Australia. Pero ang isa sa kanila, nadilaan ng apoy ang pantalon kaya tumakas na nagliliyab ang mga suot. Agad kinuha ng kasamahan nito ang kanilang gamit. Nangyari ang nahulikam na insidente umaga nung Pasko. Inilabas ito ngayon ng pulisya para mahikayat ang sinumang saksi na lumutang. Labis ang hinagpis sa may-ari ng isang Siberian Husky sa Antique. Natagpuan nilang alaga na wala ng buhay at may mga sugat. Nakatutok si Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV. Tila pinakabatang miyembro ng pamilya kung ituring ng Vegafria family ang kanilang Siberian Husky na si Nami. Si Nami, spoiled na spoiled. Nakatapat ng electric fan, binoblower pa ang kanyang fur. At kapag nga sila'y lalabas na pamilya para mamasyal, abay, nakapustura. Di maikakaila na si Nami, mahal na mahal ng buong family. Pero sa isang iglap, ang mga tawa at saya na yan napalitan ng iyak at paghihinagpis. Di makapaniwala at emosyonal ang amo ni Nami na si Consuelo sa sinapit ng alaga. January 7 nang nakalabas daw ang aso sa kanilang bahay sa Barangay Sinaha, Bilisan, Antique. Pagkalipas ng ilang araw, tumambad na lang sa kanila ang alagang wala ng buhay. Makikitang puno ito ng mga sugat na pinaniniwala ang pinagtataga at pinagsasaksak. Posibleng sinilaban din umano si Nami dahil sa mga lapnos sa ilang bahagi ng kanyang katawan. Kung agay na kuntana, ginakwat ko kahit ginakwat tapos ang kahit na ay kuntana tuod. Tapos kariyan, paglantaw naman sir, ang sunog ay likod na sampiyak, may labo sa likod, kag ginbalbal ulo na nga pusa na ulo na sir, kag ulbo mata na. Ang titintayabaw niya, gipatay ginandaba ayam ko.
Batay sa natanggap nilang impormasyon, may hinabol daw na aso ang mga tanod ng Barangay Concepcion. Amo lang rin akong ginangayabtan nga anak ano nga amigo to nagamba nga imo nagatapas at tubo nga ay na mga tanod rin nag-operation kabi may kilagas na ayang umang. Pinabulaanan niya ng mga opisyal ng barangay. Ako justify din nga wala pa man kay mo sir kay makatanod ko kapag gawad. Imalo na kag sarapa sir kanto lang sa social media nga wala pa man kay mo para. Nananawagan ang pamilya ni Consuelo na ipagbigay alam agad sa kanila sakaling may impormasyong nalalaman sa totoong nangyari. Nag-alok din ng pabuya ang pamilya na 10,000 pesos. Dumulog na rin ang pamilya Vega Fria sa pulisya para maimbestigahan ang nangyari. Para sa GMA Integrated News, Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Muli nagbitaw ng radio challenge ang Philippine Coast Guard nang mamataan ang barko ng China Coast Guard sa coastline ng Zambales. Nakatutok si Nico Wahe. Matapos mamataan noong January 9, muling pumasok sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Vessel 3304 ng China Coast Guard. Namataan ito 70 to 80 nautical miles mula sa coastline ng Zambales. Ni-radio challenge ito ng mga PCG personnel na sakay ng BRP Teresa Magbanua na nagpapatrolya sa lugar. You are advised that you are currently sailing within the Philippines Exclusive Economic Zone. Ayon sa Philippine Coast Guard, dalawang bagay raw ang nakikita nilang dahilan kung bakit sunod-sunod ang iligal na paglalayag ng China sa Zambales. We believe that this is a way for the Chinese Coast Guard to drive away the Filipino fishermen. They wanted to break the confidence ng ating mga kababayan. Dahil alam naman natin na kapag mas maraming civilian na mangingisdang Pilipino na pumupunta dito sa West Philippine Sea, it is actually a headache for the Chinese government. Pangalawa, gusto raw i-normalize at i-legitimize ng China ang kanilang deployment sa bahagi ng karagatan ng Zambales. So they wanted to make it appear na parang this is the new normal. This is an altered status quo. So our role now on the part of the Philippine Coast Guard is to challenge this kind of behavior of China para hindi sila magwagi sa narrative nila. Ang maritime law expert na si Dr. J. Batombakal, tinawag itong isang palabas ng China. Sabi nga ng iba, nananadya yun. That is the way by which China is trying to make it appear that they are exercising authority and jurisdiction in that area. So palabas yun. Pero sapat naman daw ang mga ginagawang hakbang ng Pilipinas sa pagtaboy at pagprotesta laban sa China. So as long as they're not doing anything more than just sailing through, then the most we can do is simply watch and wait. And if they make it appear nga, they make a statement or undertake an activity which tries to show that they're exercising jurisdiction, then our response will be that we do not recognize any such exercises of jurisdiction. Tama rin daw na lawakan ng defense cooperation ng Pilipinas kasama ang ibang bansa gaya ng Japan, Australia, South Korea at Taiwan. Wala pang bagong sagot dito ang Chinese Embassy. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Nabulabog ang isang tindahan sa Tagbilaran, Bohol nang sa kisame nito may namataang sawa. Nailigtas kaya ito? Kuya Kim, ano na? Bumabang ang takot sa sinagawang rescue operation ng BFP o Bureau of Fire Protection. Sa tindahan ito sa Tagbilaran City sa Bohol. Sa kisame raw kasi ng tindahan, may namataan. Isang sawa. Ang mga rescuer kinailangan pa sirain ng kisame. At nang matuklap na nila ang malaking bahagi nito. Dito tumambad sa kanilang isang reticulated python. Nang unti-unti nilang maibaba ang sawa gamit ang panungkit. Dito naman umanong dinakba ng mga rescuer ang sawa. Hanggang siligtas nila itong na-rescue. Ang sawa na tinatayang nasa 35 kilos ang timbang, tinurn over nila sa mga eksperto sa DENR. Kuya Kim, bakit mahilig sumuot sa madidilim na lugar ang mga ahas? Kuya Kim, ano na? Ang mga ahas ay mga cold-blooded. Ibig sabihin,
kailangan nilang magpainit o magpalamig batay sa kanilang kapaligiran. At ang madilim na lugar ay may mas tamang temperatura para sila manatiling komportable. Nagtatago rin sila rito para sa kanilang proteksyon at para sila ay makapagpahinga. Sakali namang may makakalusot na ahas sa ating tahanan o pinagtatrabahuan, ano ang dapat gawin? Huwag na huwag natin papatayin yung ahas, no, or gagalawin. Whether ito ba ay makamandag or not, no, siguraduhin lang natin na malayo ang ating mga members of the family, to include our pets. I-lock natin yung lugar kung merong door. Kasi these are really shy, no, unless provoked. Barangay muna kasi hindi naman alam kagad ng ibang tao na DNR ang dapat nilang tawagan. Let our barangay call the specific agency. Number one is housekeeping. No, ang mga ahas naghahanap ng refuge yan na similar to their place. No, lalo na pag nakita nila na maraming mga daga or rodents na kung saan yun ang kanilang prey. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sabi ko kayo, 24 oras.